Hello guys, so magandang araw po sa ating lahat, no? Yan, so for today's video guys, ay mag-share po ako sa inyo ng konting kaalaman tungkol dito sa pangmulot ng atsal. Dahil meron pong nagtanong sa akin guys kung paano daw ayusin itong mga ganitong klase ng pagkakulot po ng atsal. Yan, so bawat isa sa atin guys bilang farmer ay meron po tayong iba't ibang diskarte sa pag-alaga natin. At meron din po tayong iba't ibang karanasan guys sa pagtatanim po ng atsal. Siguro yung ibang kapwa ka-farmer natin guys, meron din po silang ibang karanasan sa kanilang tanim na atsal. So bali ang masasabi ko lang po dito guys ay base lang din po ito sa sarili kong kalaman dito sa aking tatanim po ng atsal. Ayan. So kung gusto nyo pong malaman guys kung paano ko nagawa yung lumalabas po yung kanyang talbos sa taas. So panoorin nyo po itong video guys hanggang dulo para mas maintindihan nyo po guys kung paano ko po nagawa na magkakaroon po siya ng talbos dito sa taas. Ayan. So itong mga ganitong klase ng pagkakulot ng ating atsal guys, so maaari po na yung insekto po yung dahilan kung bakit meron po itong mga ganitong klase ng pagkakulot dito sa ating area. Yan, dahil yung insekto guys kung saan saan lang po yun pumupunta, tapos pag dun sa kanilang napuntahan guys, pag meron yung mga virus, tapos yung insekto ay nakahawa po dito sa puno ng ating atsal, so maaari po na kukulot yung ating atsal guys kapag nakasipsip po dito yung insekto. Kaya unang-una po guys, maaari po na insekto po yung dahilan kung bakit meron to sa ating atsal, no? Itong mga ganitong klase ng pagkakulot. So ito din po guys, so maaari din po natin itong maikalat tayo mismo na nag-alaga ng ating atsal. So maaari din po natin itong maikalat guys kapag hinahawak-hawakan natin yung mga atsal natin. So kapag nakahawak po tayo sa ganitong puno guys na medyo kulot na po siya, tapos nakahawak po tayo dito sa ibang puno na walang sakit, so maaari po na itong kulot na ito guys ay may transfer din natin ito sa ibang puno. Lalong-lalo na po guys kapag medyo basa pa yung dahon, tapos hawakan natin, so maaari na may transfer natin yung mga virus dun sa ibang puno. Yan. So itong pangulot na ito guys, sa tingin ko po dito, iwan ko lang dun sa ibang kapwa ka-farmer natin. So para sa akin guys ay hindi naman po siya leaf curve virus, no? Ayan. So para sa akin guys ay hindi po siya leaf curve virus. Yan. So dito sa baba guys ay sumisikip talaga yung kanyang dahon. Yan. Tapos yung kanyang nagiging bunga guys ay pabilog. Ayan. So itong mga ganitong klase ng pagkulot guys ng atsal, so base dito sa karanasan ko nito guys, itong mga ganitong puno guys na natamaan ng pagkakulot, so ito po yung puno dati na sobrang taba na puno. Ayan. Dahil itong pagkakulot na ito guys, so mag-umpisa po ito dito sa pinaka-talbos niya. So unang kukulot po yung kanyang talbos guys, gaya po nito. Yan, so una po yan na kukulot. Bali dyan po magsimula yung kulot guys, tapos hanggang sa mabuo na po yung isang puno. So pag umpisa pa lang ng pangungulot ng atsal guys, so makikita natin yun dito sa kanyang talbos. So yung puno na yun guys,
ay siya po yung pinakamataba na puno. Yan. So dati po guys ay tinitingnan ko po ito dati. Yan. So kapag nag-umpisa po siya dito sa talbos niya guys, kung titinan po natin yung kanyang puno, ay sobrang taba niya po. Kaya dito sa aking area guys, kapag flowering stage, naglagay lang po ako dito ng pataba dito sa ilalim na nasa 5 grams lang na pataba yung nilalagay ko dito sa ilalim. Tapos pag meron na po siyang mga bunga guys, naglagay po ako ng abono doon na nasa 10 grams lang. So every week na po yun para hindi po masobra yung pagtaba ng ating atsal, para sa pag-iwas natin sa ganitong klase ng pagkakulot. Ayan. At ang tanong guys, paano daw gawa ng paraan sa pagkakulot na ganito, no? And so merong isang puno dito guys na lumalabas na po yung kanyang talbos. And so andito po siya. Ayan guys, so itong puno na ito guys, dati po ay kulot din po ito. So katulad nung unang puno. So ayan, kung makikita po natin dito sa baba guys, yan masikip pa rin yung kanyang dahon. Pero meron na po siyang mga medyo maganda na po na talbos dito sa taas. Ayan. So dati po nito guys ay ginagamot ko po talaga itong mga ganitong klase ng pagkakulot. Pero yung ina-spray ko po dito guys ay hindi po talaga siya gamot para sa ganitong klase ng pagkakulot. Dahil dati po guys ay meron po ako nakitang nag-post sa Facebook na merong mga ganitong klase ng pagkakulot. So dun sa comment section guys, meron pong nagsabi na magamot pa daw. At meron din po nagsabi na bubunutin na lang daw. At meron pong nagsabi guys na mag-spray ka lang ng mga ganyan, maayos pa yan. Kaya dun po guys nag-try din po ako na nagamot dito sa aking area, dahil meron po yung mga ganitong klase ng pagkakulot. At nagtanong din po ako guys sa una pa na nagtanim sa akin ng atsal. Yan. So nung nagtanong po ako guys dun sa mas matagal na po sa pagtatanim po ng atsal, so wala po siyang masabi guys tungkol dito. Wala po siyang idea kung paano gamutin. Yan. At doon naman sa nagbenta po ng mga chemical guys, so nagtanong din po ako sa kanila, so wala pa rin silang mga idea kung paano to gamutin. Ayan, kaya doon guys ay nagtry po ako na nag-spray sa ganitong klase na pagkulot, sabay research na rin. Yan. So hindi ko po nagamot ditong mga ganitong klase ng pagkulot guys. So maaari po na ganito lang din po yung kanyang talbos. Ayan. So ito guys, dahil meron na pong siyang magandang talbos, magkakaroon din po ito ng bunga. Ayan. Pero yung bunga po nito guys ay hindi na po siya quality. Ayan. Hindi na po katulad dun sa ibang puno guys na walang sakit o walang virus, na quality yung kanyang bunga. Pero ito guys na pagaling pa lang siya, kaya po niyan
So, magkakaroon din po siya ng bunga guys, kaya lang kukulot din po yung kanyang bunga. Yan, kaya dun po sa nagtatanong sa akin guys kung paano ko ginagawa itong mga ganitong klase ng pagkakulot. So, ang ginagawa ko lang po dito guys ay naghinto po ako dito sa paglagay ng pataba dito sa ilalim. Yan dito. So, hindi po ako dito naglagay ng pataba. Siguro mga 3 weeks o 2 weeks siguro guys. So, hindi po ako dito naglagay ng abono. So, kung gusto nyo po guys yung pagkakulot ng yung atsal kapag gusto nyo pong makaganito po siya. So, maghinto lang po kayo ng paglagay ng pataba dito sa lupa. Tapos, hintayin nyo lang po guys. Magkakaroon din po yan ng ganito. Yan. So, hindi po ako dito nag-spray guys para sa kulot na ito. So, naghintay lang po ako at naghinto po ako dito sa paglagay ng pataba. Dahil dito sa experience ko po nito guys, kapag sobra po siya sa taba, mari po siya na mabilis na kukulot, lalo na po guys kapag mahawaan po siya ng mga insekto. Kaya ito, naghinto po ako sa paglagay ng pataba, kaya nagkakaroon din po siya ng magandang talbos sa kanyang taas. Yan. So, sa nagtatanong sa akin guys, kung magamot pa daw to. So, hindi na po yan magamot guys. So, kukulot na yung kanyang bunga niyan. Sa pag-iwas naman po dito guys, dito sa aking area. Kapag meron po to sa aking area guys. So, ang ginagawa ko po dito guys, pag meron na po ito, ay binubunot ko na kagad yung puno na kumukulot. Binubunot ko po yun, tapos tapon. Minsan guys ay sinusunog po namin itong mga ganitong klase ng pagkakulot para hindi na po mai-transfer ng mga insekto. Yan, tapos hindi po masyadong marami yung paglagay namin ng pataba. So dito guys ay nasa 10 grams lang po yung paglagay namin dito ng fertilizer. So every week na po yun. So bawat puno 10 grams lang po yung nilagay ko guys, dahil naka-experience na po ako ng aking atsal na kapag sobra po siya sa taba ay meron po siya mga magkaroon po tayo ng mga problema dun. Yan, kaya yun lang po yung pag-iwas ko po dito guys. Binubunot ko po ito. Kaya sa nagtatanong po guys ay hindi na po ito magamot. Base lang din po ito sa kaalaman ko guys. Siguro yung ibang kapwa-farmer natin, meron din po silang ibang karanasan nito. Pero dito sa aking area guys, kapag meron na po itong mga ganito, ay binubunot ko na po yung puno na yun. Tapos sinusunog namin. Yan, dahil hindi na po ito magkakaroon guys ng magandang bunga. Yan, kung titinan po natin siya guys, parang okay naman po siya yung kanyang dahon. Ayan, hindi na po kukulot. Tapos yung kanyang pinakapuno niya guys, tingnan nyo po. So malayo na po yung distansya po ng kanyang pinakapuno. Hindi na po katulad dito guys. Yan, so sobrang sikip po siya dito. Ayan o. Yan, tapos dito sa taas ay maganda na pong tingnan yung kanyang dahon.
Kaya lang guys, sa totoo lang po nito ay hindi na po ito gagaling. Ayan. So magkaroon po siya ng bunga, kaya lang hindi na po quality. So gusto natin sa ating tanim na quality po yung harvest natin. Dahil yun po yung madaling maibenta guys, yung quality na bunga. Ayan, so bali yan lang po yung maibibigay ko guys tungkol dito sa ganitong klase ng pagkakulot. Ayan, so simple lang po yung ginagawa ko dito guys. Maghinto lang po kayo sa paglagay ng pataba. Dahil dito sa karanasan ko guys, kapag meron pong kulot na ganun, over pataba na po siya guys. Kaya dito po guys, paghinto ko po ng paglagay ng pataba, so meron na siya mga ganitong pangulot ng dahon. So ito, bumunutin ko na po ito mamaya guys, pati yung isang puno dun. So hindi ko lang po ito kasi binubunot guys para magawan ko po ng video. Para makatulong din po sa aking mga viewers. Yan, sa aking mga subscriber. Yan, so bali yan lang po muna yung may bibigay kong tips guys tungkol dito sa pag-alaga ng atsal. So sana po meron po kayong natutunan. So yan lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. At happy farming po sa ating lahat guys.